Lahat ng comments namin sa video na ito ay base sa naging personal experience namin lamang. Hindi ito nagre-reflect sa kabuoang quality ng produkto ng nasabing establishment. Maulan ang aming arrival dito sa Paradise Garden. Dito pala yung front desk. Very nice yung lobby nila dito. Maluwang, maraming sitting area. Check-in na siya. Hi Chelsea! Busy. You did it? Yeah, so basically nandito na kami sa may Paradise Garden. No? So hinihintay lang namin si Michelle, siya yung nag-check-in. And syempre, kasama namin si Chelsea. How are you, Chelsea? Are you excited to be here? Yeah, sabi niya. So, let's check out nga muna tong lobby nila habang naghihintay. Ooh. Aesthetics. Okay, so papunta na kami sa kwarto namin. Di ba po itong dagat sila? Ito kayo sa breakfast area po natin doon. Dito pa. Okay. Ito pala kami, dito. Dito na. Ayun. Okay, so welcome dito sa kwarto namin sa Paradise Garden. Na-inform pala ako ni Michelle na from superior room na nabook niya, in-upgrade daw kami sa deluxe. Hindi lang namin alam yung particular reason kung bakit kami na-upgrade, pero siguro marami pa silang bakanting kwarto and feeling generous sila, which is ayos. Thank you, Paradise Garden. Medyo may naging katagalan lang yung check-in process kanina. Ang standard check-in time nila is alas 2. Dumating kami dito 2:45. Definitely, I think ready na yung room. Naghintay kami dun sa main lobby area nila ng mga 15 minutes. Then nung nabigay na kay Michelle yung keycard, kinuha nung concierge nila, yung nag-assist sa amin paakyat dito. Then bumalik siya sa desk, and then we have to wait a few minutes again bago kami in-assist niya papunta dito sa room. Pero dahil nga na-upgrade, walang problema yon. And then ito palang room is nasa 3rd floor siya. So we have to take a flight of stairs at I think walang elevator dito. We'll have to find out later kapag nag-ikot ako dito. So huwag natin patagalin to. Let's check out the room. Okay, so pagpasok mo ng pintuan, makikita mo na agad yung dalawang bed dito. Dito naman sa kanan is andito yung pinaka coffee and tea set kasama yung kettle na medyo siya, moderno. No, transparent. And then mini bar list, ewan ko lang kung ano yung naka-highlight. Siguro wala niyan o unavailable siya. No? And I assume this is yung complimentary bottled water. Maganda ng bote nila at packaging. Meron dyan tea, coffee set, andyan yung teacups, at meron ding drinking glass. Medyo may kalumaan na tong property na to, kaya medyo luma na rin siya, pero mukhang mini-maintain naman. Meron dyang spaces, and then here's a TV, Masium brand. Buksan nga natin. Mukhang lang naman siya. I assume hindi siya smart TV. Mukhang ito yung sa cable. Then, meron silang channel guide dito, door sign here, and for the Wi-Fi, and then additional hotel information, QR code na din, and then meron ditong vanity mirror. Hi guys. So, nandito pala yung ref. Meron nga. So, yung naka-highlight, walang Coke. So, yeah. So, I assume yung naka-highlight yan yung unavailable. Nice. Then, meron po andito at merong drawer, merong Bible. And, syempre, tingnan muna natin itong bed. I believe this is an extended single size. No? Meron pang pa-card dito yung housekeeping. Very nice. iPad po yan ni Chelsea. Ayan. Sa side table naman, meron dito information about sa henna tattoo, environmental card, and then yung telephone. Medyo luma na yung model niya. Gumagana naman siya. Bedside lamp here. Ayan, meron mga lamps dyan. At andito yung switches. Meron ditong saksakan. Ang cute naman ng location niya. Wala lang siyang drawer, pero may space sa ilalim. As for the bed, yeah, super lambot. No? Malambot na malambot. Mukhang firm din naman yung bed base nila dito. At ayun nga, malamang, mamaya, ayos na naman ang tulog natin. Yung palang TV is, mga 40-inch. Andito pala tong, I think this is a split type aircon. Tama ba? Yung palang location ng room namin is, meron siyang bintana. Pero,
Ang view niya is yan. Diyan yung parang pinaka-hallway niya. Balcony. Meron pang seating area dun sa may labas. Masasabi kong hindi ko favorite yung the fact na ganyan yung design ng kwarto. Pero magre-reklamo pa ba ako? Na-upgrade na nga. And then, for this area, sa kaliwa is yung bathroom. And then, meron sila ditong ang laking wardrobe. Tingnan natin. Ayun. Ang daming spaces. Meron sila ditong laundry bag. Andyan yung, ang liit lang ng safe, no? Spaces. May drawer pa dito. Wala naman siyang laman. Ito. And ito, yan. Meron pa ditong umbrella and mga hangers. No? Yun, ito. Yun naman ba ito? Wala naman din. Okay. Bathroom. No, nakakatuwa tong bathroom nila actually, no. Meron kasing bathtub, no. Ang luwang ng bathtub actually. Kung mapapansin niyo, mukha na siyang luma kasi may katagalan na tong property na to, no. And then nandito yung shower area, nakahiwalay pa man din. Meron pa siyang shower enclosure, rain shower din. Kahit paano, malinis siya. Medyo nangingitim nga lang yung sealant dito sa salamin niya. Pero generally, kung titingnan ko yung tiles, no, malinis naman siya. Nice. Right here is nandito tong lavatory counter. Tap water is not potable for drinking daw. Meron ditong tatlong bath soap. May pa-lotion. Andito tong, ano to? Shampoo and conditioner. Meron din bath gel. And then, meron din tatlong dental kit. Nice. Diba? Japakes lang siya. Hello again. Then, nakapatong siya dito sa glass na ito. Ayun nga, may kalumaan na siya. No? Magkano ba to? Uy, lakas ng pressure. Basa ba yung camera ko? Hindi naman. So, yun yung counter. Nice pa rin naman. Meron dyan saksakan. Then, the loo is here. No? Medyo tabingi lang yung bidet. No? Loose lang siya. Cool. Konting ano lang yan, higpit. Meron dyan tissue roll. At meron dito mga bath towels. No? Environmental card yan. Actually, medyo fair pa rin naman. Parang medyo mukha pa rin naman siyang bago. Hindi siya ganun kaluma. Pwera lang sa bath mat. No, yung bath mat, medyo obvious na talagang luma-luma na. Pero talagang mabilis maluma yan dahil nga bath mat yan eh. Here is the bathtub niya. No? Nice. Maluwang. So, ayun nga. Typically, pinapakita ko sa inyo yung luwang ng shower room. No? Mga kasya dito siguro ang 4 na tao. No? Ganun siya kaluwang. And then the whole bathroom area is quite spacious na rin. So, ito yung ano, dito yung area ng toilet bowl. And then, yun nga, here is the bathtub. No? Maluwang siya. Hindi na ako uupo kasi binuksan ko yung gripo, basa na yung sahig. Very nice. Yeah, that's the bathroom area. And that's the whole room, no? Napakita ko na sa inyo. Lalabas naman tayo ngayon para pakita ko naman sa inyo yung other parts ng property as usual. By the way, kung nagustuhan nyo pala tong video na to, don't forget to hit the like button and subscribe sa channel namin for more of our contents. And ayun nga, happy naman ako dito sa kwarto namin for the price na binayaran namin. By the way, pag check-in ninyo, meron pala siyang deposit na 2,000 pesos. Refundable naman yun upon check-out. I-reveal ko pala yung price na binayaran namin dito through Agoda mamaya at the end of this video. So bago pa mapasarap yung pahinga ko dito, upo dito, at labas na tayo para makapag-swimming na rin ako dahil nandun na sila Michelle and Chelsea, lumalangoy na. Let's go! Pag check-in pala namin, may binigay kay Michelle na wristband. Ewan ko lang kung bakit hinubad niya. Ina-advise na isuot daw namin. Ewan ko kung bakit iniwan niya nga. Daling ko na lang. Let's go! Keycard natin. Isa lang yung binigay nila actually. Room 305. Baka makalimutan ko. Ayun nga, dito sa pwesto namin, medyo may kaingayan lang. Kasi may ongoing na construction dito. So nakikita ninyo. Ayun yung papunta ng main road. This one is papunta to ng yung sa Paradise Garden. Tsaka nandyan din yung Astoria Current. Kung meron pala kayong mga comments or suggestion or any request na gusto nyo mapag-stayan namin and how we do yung aming content, kasi baka meron ako mga nakakalimutang banggitin, comment lang kayo sa comment section below. Open naman kami sa suggestion and anything. Okay, so baka nandito sila sa swimming pool na to. Let's check it out. Dito yung building kung saan yung room namin and then katabing-katabi pala yung construction pero not sure lang kung kanila ba to o dun sa Astoria Current. So ito yung swimming pool area. Ba maganda dito, very resort type, no? Ayun na, sumisigaw na si Chelsea. Very nice ang swimming pool. Ay, si Mrs. Senedrin, no? Punta natin. At mayroon pang isang building dito. Hi, chicks.
Punta muna ako dito sa area na to. Let's check it out. Daming greeneries. Sir, pwede ako magtanong? Sir Nino, ano itong mga to, sir? Summer houses po natin yan. Summer houses. Kasama din yan kapag sa ano. Apo. Tapos may ilan siyang may ilan siyang kwarto. No? Apat po. Kada bahay po, apat po yan. Malamang mahal niyan. Hindi ah. Hanggang summer house, 11 po. 5 po. 9, 9, 7, 8, 10. Sige, salamat sir ah. Thank you. So, summer houses daw tawag doon. Tingnan muna natin dito. Pwede kaya rin maglumangoy dito? Siguro naman. Wala kang swimmers eh. Parang ano rin siya. Restaurant din. Uy, sarap naman ng cakes. Tingnan na natin. Nice. Uy, ubi custard cake. Favorite ko yung sa Contis. Sir, musta sir? Ano meron dito? Parang Korean something? Opo. May nag-serve din ng Korean na Shabu-shabu po siya. shabu-shabu. Magkano naman? Yun. 799 per box. Thank you, sir. Oo, sir. Ito tayo, meron pa doon isa pang swimming pool. Ganda naman dito. Very refreshing. Solid din tong mga summer houses na to no. Kapag malaking grupo na 4 ang pamilya, pwede. Convention hall dito. Meron pala ditong slide. Wow. Water park type. Solid ah. At meron pang mga separate na buildings. Ang lawak pala talaga ng property na to. Parang wala ka sa Boracay. Parang feeling ko nasa ako, Batangas, no? O kaya parang mga bandang up north sa Pampanga or Ilocos. So meron pa diyang slide na pambata. At syempre, meron pang adulto yun. Meron pa silang doon, no? Pool bar. Ayun na si Chelsea, excited na excited, tumatakbo pa. Ala. Are you excited? Dami ding mga pool beds and everything. Parang hindi ka maubusan ng pwesto. May mga kabana pa dyan. Alfresco area. Bilyaran pa dun. Table tennis. May darts pa. Guest rooms dito sa building na to. Sheesh, yun, meron ditong elevator. Siguro mas mahal itong mga rooms na to. Malamang kasi malapit na siya sa water park. Sa lawak na itong Paradise Garden, kung talagang iikutin ko hada sulong nito, siguro abutin ng 2 hours tong video. Ayun, naliligaw na naman ako. Baka nandun, ayun. Solid oh. May passports pa dito sa Alfresco. So I believe I'm trailing tong daan na to papunta sa beach. I hope. So tama. Dito nga papunta sa beach. Ayun, nakikita ko na. Beachfront. Yeah, so meron din naman silang area dito. Designated na area. Walang exactly beach beds, pero okay na rin yan, upuan, para makapag-chill. So, dito yan sa Station 3. Ito, kababalik lang namin, galing kami sa swimming pool, no? And we are getting ready for dinner. Lalabas kami, maghahanap ng makakainan. So ayun, very enjoyable naman sa pool. Malinis, malinaw yung tubig. Kaso medyo malamig nga siya dahil medyo umuulan. Kaya naka-apekto yun sa temperature ng tubig. Actually, wala akong masyadong naamoy na chlorine. May idilat mo din naman yung mata mo sa ilalim ng tubig. Ayun nga si Chelsea. Super enjoy. Sinubukan ko din pala yung slide nila. Medyo natakot lang ako ng bahagya dahil matagal na ako hindi nakapag-slide sa ganito nga. Katulad nito na parang water park. Medyo mabilis siya, no? Yung bulusok bumaba. Pero ayos naman. 4 feet lang naman yung hangganan ng dito, ng
mga pools. Pagbalik namin dito, napag-alaman ko na wala palang hair dryer, pero for request naman siya, dumating naman din kagad. And then ayun nga, pag shower ko naman, napaka-reliable naman ng hot shower. Steamy hot siya, pero ano naman siya, madali naman siyang i-calibrate na nakuha ko naman yung temperature na gusto ko, which is warm. For the TV, cable TV siya, hindi lang ganun kalinaw yung reception. I mean, hindi siya HD, parang ano lang siya, basic cable. And then for the internet, your internet is fine naman daw, sabi dito sa speed test. Okay naman, dire-diretso, no? Pero hindi ko siguro siya may i-suggest para sa mga gusto mag-remote work. So ito, palabas kami sa may beachfront. Buhay na buhay naman dito sa gabi. Ito ang nilalakaran namin eh. May mga pagganap na bumbilya sa puno. Good morning everyone! So papunta kami ngayon sa breakfast dun sa restaurant sa may beachfront. Dami ng tao kaya dito na kami sa taas may pwesto. Wala pang tao. Okay, so right now, ang dami ka na kasing kumakain dun sa sa pinaka main dining niya. Tsaka actually dun sa may alfresco area, sa may labas, sa may malapit sa may beachfront. So we decided niya, ito, nandito kami sa may taas. Wala pa masyadong kumakain dito. Kumukuha lang ng pagkain si Michelle and then, syempre, next ako. Simula tayo dito sa entrance. Breads. Meron pang jam. Yun, pandesal. May makakain na ako. More breads. Even more breads. Waffle. Pancake. Scrambled egg. Tsaka boiled egg. Ano kayo meron dito? Bacon. Pasok ulit tayo sa loob. Egg station. Muslim friendly. Indian menu. Cereals and milk. Salad. Pudding. More breads. Soup. Rice. Corned beef fried rice. Chicken sausage. Chicken adobo. Noodle soup corner. Dessert. Fruits and meron din cheese. Coffee. Medyo heavy yung meal natin ngayon, no? Para lang matikman. Ito, mukhang masarap kasi yung yung corned beef rice. Kaya kanin tayo ngayong umaga. Pero usually, di ba, tinapay lang. Tara, kain. Okay, so pa-check out na kami in a bit. Kung nagustuhan niyo pala tong video na to, don't forget to hit the like button and subscribe sa channel namin. It's completely free at malaki ang may itulong ng pag-subscribe ninyo for us to make more contents like this one in the future. Ang binayaran pala namin for a one-night stay here dito sa Paradise Garden in Boracay is 5 pesos via Agoda and with breakfast for 2 na yun. Let's start with the good and bad points dito sa naging stay namin. Let's start with the bad, pero not really a bad thing but more of an observation or nitpicks lang. First is itong location nga ng room. Wala nga elevators dito sa building kung saan na-assign yung room namin. And maingay since meron nga ongoing construction. And it will be very difficult para sa mga individuals with mobility challenges. May kalumaan na tong room and noticeable naman. Though hats off pa rin sa kanila since it's clean and obviously they are making efforts for the maintenance. And I think that's about it. Napaka-konti lang talaga. For the good naman, and believe me, there are so many good things here. They have multiple swimming pools to choose from at meron pa silang mini water park at truly nag-enjoy si Chelsea. Para sa iba nilang facilities, meron silang parang video okay area nga na nag-show din ng sports, yung katulad na ng kahapon na nakita ko. Then meron pang billiards, darts board, and meron din table tennis area. They have multiple alfresco dining din na pwedeng mag-food trip at mag-relax.
Yung breakfast nila kanina is vast considering the price and quite flavorful and enjoyable din naman. This is a beachfront property na meron din naman silang designated area for their seats and yun nga, wala lang ako napansin na beach beds nila. This whole place is super relaxing dahil sa green environment nila dito. Very resort feels talaga at ang pinakamaganda pa is yung price. This is definitely one of the places na marerecommend ko sa mga travelers na naghahanap ng murang resort type of accommodation. Kayo, what do you guys think? And nakapag-stay na ba kayo dito? Tell us your stories on the comment section below. Kung naghahanap kayo ng buffet dito sa Boracay, we made a compilation video na makikita nyo ang link on this side. And for more of our contents, dito naman. So, I think that's it for us today. See you again next time. Bye-bye!